Isa na namang mainit na usapin ang gumulantang dito sa mundo ng crypto matapos muling banatan ni Ginong Peter Schiff si Bitcoin. Sa pagkakataong ito, tinawag niya ang 21 million na supply ni Bitcoin na isang illusion o ilusyon lamang. Ayon sa kanya, hindi raw tunay ang scarcity o kakulangan ni Bitcoin at ang halaga nito ay nakabase lang daw sa paniniwala ng mga tao. Pero totoo nga ba ito? At kung ganon, paano na ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin ngayon na nasa all-time high na halos $118,000? Kaya pag-uusapan po natin ang lahat ng yan sa video na ito. Kaya kung isa ka pong crypto trader, investor o curious sa mundo ng Bitcoin, manatili ka hanggang dulo dahil malalaman mo kung may saysay pa bang mag-invest sa kanya sa kabila ng mga kritisismo. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, si Ginong Peter Schiff ay kilalang kritiko ni Bitcoin. Siya ay isang taga-suporta ng mga precious metals tulad ng gold at silver. At matagal na po niyang sinasabi na walang tunay na halaga si Bitcoin. Pero nitong huli, pinatamaan na naman niya si Bitcoin sa isang post sa X. Ang sabi niya, ang 21 million na cap ni Bitcoin ay arbitrary lamang daw. Ibig sabihin ay basta na lang pinili na walang matibay na basihan. Tanong niya ay paano kung 21 billion ang supply ni Bitcoin? Wala rin naman daw magbabago dahil ang sukatan talaga ay ang Satoshi count. Para sa mga hindi po pamilyar, ang Satoshi ay ang pinakamaliit na unit ni Bitcoin. Parang sentimo sa piso. Isa lang itong paraan ng pagkahati-hati ng coin. Kaya kung hahatiin man si Bitcoin sa mas maraming parte, hindi raw ibig sabihin nun ay madaragdagan ang value. Ayon po kay Ginong Schiff, ang scarcity ni Bitcoin ay psychological lamang. Nakabase lang sa perception ng tao at hindi po sa realidad. Ano naman po ang naging reaksyon ng mga tao sa mga komento ni Ginoong Schiff? Ayan, natural po na hindi pinalagpas ng Bitcoin community ang banat ni Ginoong Schiff. Maraming crypto enthusiasts ang tumutol at nagsabing mali ang kanyang analogy. May isang user na nagsabi na kung 21 billion man ang supply pero bawat coin ay may 100,000 na satoshis, hindi pa rin nagbabago ang kabuuang halaga. Scarcity is defined by total satoshis, hindi ng laki ng numero. May isa pang nagbigay ng mas simpleng paliwanag. Ayan, parang pizza lang daw yan. Kahit hatiin mo ng 8 o 16 slices, pareho pa rin ang dami ng pizza. Hindi nagbabago ang laman, kahit pa iba ang bilang. At may ilan namang nagsabi na baka ginagawa lang daw ito ni Ginong Schiff para makakuha ng engagement. Isang user ang nagbiro na may Bitcoin na rin daw si Ginong Peter Schiff. Palabas lamang daw niya ito at pang farming lamang daw ng likes at saka views. Ayan. Ngayon ay bakit po sinasabi ni Ginong Schiff na mas mahalaga pa rin ang gold at silver kaysa kay Bitcoin? Yan, ayon po kay Ginong Schiff ay hindi raw pwedeng ikumpara si Bitcoin sa gold at saka silver. At bakit? Dahil daw ang gold at silver ay may tunay na gamit sa mundo. Pwede itong gamitin sa electronics, medical devices at syempre sa mga alahas. Samantalang si Bitcoin ayon sa kanya ay isang digital illusion lamang. Hindi mo daw ito pwedeng kainin, hawakan o gamitin sa real world na bagay. Mas naniniwala po siya sa physical na assets kaysa sa mga intangible na bagay gaya po ni Bitcoin. Hindi rin siya kumbinsido sa pagyahap ng mga malalaking kumpanya kay Bitcoin. Sabi niya, mga kumpanya daw na walang malinaw na business model ang nagpapasok ng pera kay Bitcoin para lang samantalahin ang hype. Ano po ba ang totoo? Lumalawak ba ang pagtanggap kay Bitcoin? Ayan. Sa kabila po ng mga puna ni Ginong Schiff, hindi po maikakaila
na patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa sa kanya. Base po sa bitcointreasuries.net, mahigit 100 public companies na ang may hawak na Bitcoin. Umaabot na po sa 852,000 Bitcoin ang collective holdings nila, isang napakalaking bahagi ng 21 million total supply ni Bitcoin. At kung isasama po natin ang holdings ng BlackRock at ng kumpanyang pinamumunuan ni Ginoong Michael Saylor, lumalagpas pa ito sa 1.3 million BTC. Halos 6% ito ng buong Bitcoin supply na posibleng umiral sa hinaharap. Ibig pong sabihin, habang may mga taong bumabatikos, mas marami na ang naniniwalang si Bitcoin ay hindi na basta-bastang speculative asset. Unti-unti na po siyang tinatanggap ng mga institutions, corporations at maging ilang mga gobyerno. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para po sa atin dito sa Pilipinas, ang isyong ito ay isang paalala. Ang perception ng tao sa halaga ng isang asset ay may malakas na epekto sa galaw ng market. Kahit pa may mga taong gaya ni Ginoong Peter Schiff na patuloy na tumutuligsa kay Bitcoin, kung mas marami pa ring tao at institutions ang naniniwala sa kanya, tataas at tataas po ang demand at kasama po nito ang presyo. Mahalaga pong matutunan nating i-filter ang impormasyon na ating natatanggap. Huwag po tayong basta-basta maniwala or matakot sa opinyon ng iilan. Mas mabuting pag-aralan po natin ang technology, mga datos at ang real-world adoption. Kapag naiintindihan mo kung bakit pinaniniwalaan si Bitcoin bilang digital gold, hindi ka basta matitinag sa opinyon ng mga kritiko. Bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito sa pahayag ni Ginoong Peter Schiff ay sa totoo lang ay may punto naman itong si Ginoong Peter Schiff sa ilang aspeto. Hindi nga tangible itong si Bitcoin gaya ng ginto. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na itong halaga. Sa modernong panahon natin ngayon ay may halaga po ang trust, security at decentralization. Mga bagay na kayang ibigay ni Bitcoin. Para sa akin, ang sinasabi po ni Ginoong Schiff ay isang classic example ng old world versus new world. Siya ay tagapagtanggol ng lumang sistema ng pisikal na kayamanan. Pero ang mundo natin ngayon ay patungo na po sa digital economy. At sa mundong ito, si Bitcoin ang may papel na ginagampanan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.